10 bagay na ginagawa ng mayayaman na di ginagawa ng mga mahihirap. Kumusta mga kaaral? May tanong ako sa iyo. Napansin mo ba na kahit pare-pareho tayong pagod, hindi pare-pareho ang resulta? Pare-pareho tayong gumigising ng maaga, pare-pareho tayong napapagod, pare-pareho tayong nangangarap. Pero bakit parang ang bilis umangat ng iba, samantalang tayo parang laging isang emergency lang ang layo sa balik zero balance ang bank account? At linawin natin, hindi ito tungkol sa swerte, hindi ito tungkol sa yabang, at lalong hindi ito tungkol sa panlalamang. Mas tahimik to, mas subtle, kaya parang hindi namamalayan. Ito ay tungkol sa habits at mindset. Mga maliliit na desisyon na paulit-ulit ginagawa hanggang maging malaki ang agwat sa buhay. Kung ready kang maging honest sa sarili mo, simulan na natin. Number 1. Nagbabasa sila, hindi lang nanonood. Alam mo ba, ang average CEO ay nagbabasa ng halos 50 books isang taon. Samantalang ang average person, 1 to 2 books lang. At kadalasan, hindi pa tungkol sa pera, negosyo o buhay. Sa libro, nakukuha mo ang buong karanasan ng isang tao. Mga maling desisyon, tamang diskarte, shortcuts sa iilang oras lang. Pero aminin natin, mas madali kasing mag-scroll, mas masarap mag-binge ng mga entertaining na videos, mas nakakaaliwang chismis kaysa kaalaman. Ang mahirap, naghahanap ng aliw para makalimot. Ang mayaman, naghahanap ng kaalaman para makaangat. Hindi mo kailangang maging bookworm. Kahit 10 pages a day lang sapat na para mag-improve ang mindset mo. Ang tanong, mas marami bang pumapasok sa utak ko o mas maraming oras ang sinasayang ko? Number 2, sinasakripisyo ang present para sa future. May kasabihan, ang pinakamagandang panahon para magsimula ay 10 years ago. Ang pangalawa, kahapon. Pangatlo, ngayon. Ang mayaman naiintindihan yan, kaya handa silang tumanggi sa entertainment ngayon para sa mas masaganang bukas. Samantalang mahirap, laging mamaya na, pag okay na, pag may time na. Habang ang iba nag-iipon ng likes at comments sa social media, ang mayaman tahimik na nag-iipon ng skills, connections, at assets. Hindi nila tinatanong, masaya ba ako ngayon? Ang tanong nila, magpapasalamat ba sa akin ang future self ko sa ginagawa ko? Number 3, nagfo-focus sa strengths nila. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming Pilipino, gusto nating maging magaling sa lahat. Resulta? Pagod sa lahat, pero expert sa wala. Ang mayaman, malinaw. Dito ako magaling, dito ako kikita, dito ako magfo-focus. Kung hindi sila magaling sa accounting, mag-hire sila. Kung hindi sila magaling sa tech, magpa-partner sila. Alam nila ang strengths at weaknesses nila. Ang mahirap gusto solo lahat. Proud pa minsan sa pagiging all-around. Pero kapalit nun, walang expertise. Equals average results. Tandaan mo to, ang focus hindi limitasyon. Ito ang daan ng pag-angat. Number 4, naniniwalang ako ang may hawak ng buhay ko. Mahirap mindset. Kasalanan ng gobyerno. Kasalanan ng magulang ko. Walang opportunity dito. Mayaman mindset. Given na yan, ano ang kaya kong gawin? Hindi ibig sabihin na bulag sila sa injustice, pero alam nila, ang reklamo hindi kailanman nagdedeposito sa bank account ng kahit sino. Hindi sila naghihintay ng tagapagligtas. Sila ang gumagawa ng paraan. They take responsibility at ownership sa buhay nila. At oo, mas mahirap to, pero mas may patutunguhan. Number 5, may financial goals, hindi basta lang. Tanungin mo ang maraming tao, magkano ang target mong kita this year? Sagot, basta sapat. Bahala na, kahit ano. Ang mayaman, may numero, may target, may deadline, specific. Hindi dahil pera-obsessed sila, kundi dahil ang walang direksyon, madaling maligaw. Kung hindi mo alam kung magkano ang kailangan mo, kahit tumaas ang kita mo, laging kulang pa rin ang pakiramdam nun. Number 6, gumigising ng maaga para sa sariling pangarap. Oo, cliché na yan, pero pakinggan mo ng mabuti. Ang mayaman gumigising ng maaga para sa sarili nilang pangarap.
Ang mahirap, gumigising ng maaga para sa pangarap ng iba. Yung unang oras ng araw, kung saan tahimik pa ang mundo, iyan ang oras ng pagbabasa, pag-aaral, pagpaplano. Plano, direksyon. Hindi kailangang 5 a.m. club, pero kailangan may oras ka para sa sarili mong kinabukasan. Number 7. Pinapatrabaho ang pera, hindi ubus agad. Kapag may pera ang mahirap, deserve ko to. Shopping, upgrade, flex. Kapag may pera ang mayaman, saan to lalago? Hindi sila galit sa luho, pero inuuna nila ang magpundar ng asset na pagkukunan ng luho. Rule of thumb, kung kumukuha ka ng pera sa bulsa mo at walang ibinabalik, liability yan, hindi reward. Number 8. Nagfo-focus sa value, hindi sa reklamo. Ang mundo, hindi pantay. Pero ang mundo, may isang malinaw na rule. Binabayaran ka base sa halaga na naibibigay mo, hindi sa hirap na dinanas mo. Ang mayaman, ang tanong lagi, ano pa ang kaya kong idagdag to give more value? Ano pa ang kaya kong ayusin? Ang mahirap, madalas, bakit ganito? Bakit sila ganyan? Ang reklamo ay ingay. Ang value ay pera. Ang mundo ay handang mag-reward base sa value mo sa merkado. Number 9. Naglalaro ng long game. Alam mo ba, halos 99% ng yaman ni Warren Buffett nakuha niya matapos mag 50 years old. Ibig sabihin, ang pagyaman hindi sprint, marathon to. Ang mahirap gusto instant, walang pasensya. Ang mayaman handang maghintay basta sigurado ang direksyon. Kung feeling mo late ka na, hindi. Baka nagsisimula ka pa lang. Number 10. Naniniwalang may unlimited pie ang mundo. Mahirap mindset. Pag yumaman siya, nababawasan ako. Scarcity mentality. Mayaman mindset. Pwede tayong parehong umangat. Abundance mentality. Ang pera hindi cake na nauubos. Ito ay resulta ng ideya, halaga, at serbisyo. Kung palagi mong iniisip na kapos ang mundo, kapos din ang kilos mo. Mga kaaral, hindi mo kailangang baguhin lahat. Hindi mo kailangang yumaman agad. Isang gawi lang muna. Isang mindset. Isang desisyon. Kaya ang tanong ko sa'yo, alin dito ang sisimulan mo? Isulat sa comment kung desidido ka na. At kung may taong gusto mong magising, kaibigan, kapatid, asawa, ishare mo to. At para diretso ang kaalaman, mag-subscribe sa Aral Yaman TV. Hit the notification bell. Hindi kami nandito para magbulahan. Nandito kami para gisingin ka. Dahil ang pagyaman, hindi nagsisimula sa pera. Nagsisimula yan sa paggising. Hanggang sa susunod mga kaaral.